Nakapaghanda na ba kayo ng mga aginaldo nyo tsaka pang Noche Buena nyo ngayong Pasko? Oo nga, no? Alam mo, parang gusto na lang namin simpleng Pasko na lang kasi sa mahal ng bilihin ngayon. Alam mo, masaya na kami kahit pa simpleng tinapay, pandesal o pansit lang kami sa bahay. Ang importante, kumpleto kaming pamilya. Uy, alam mo, agree ako dyan, ha? Maswerte pa tayo kasi ako kahit papaano pinapasalamat ko na meron kaming tinitirhan na bahay. Kasi ganyan-ganyan nahihingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Ang problema niya, problemado siya dahil hindi siya secured kung hanggang kailan sila pwedeng mag-stay dun sa inuupahan nilang bahay mag-ina. Teka lang, ano bang naging problema nila? Ay, naku te. Alam mo ba, nakalagay na sa labas ng inuupahan nila, for rent na. Ay, Eh, grabe. paano hirap silang magbayad ng upa? Eh, ang masama pa nun, sa loob lang ng 4 na buwan, tinataas pa ng pilit yung renta nila. Biro Grabe mo nga, naman. from 7.5. Noong August, ginawang 8.5 na ata. Tapos nitong nakaraang buwan lang, November, gusto pang gawing 10K. Ngayon, teka. Pwede ba yan? Ang tanong ko ay gano'n ba sila katagal nakatira dun? Ilang taon na yun? Since 2018 na silang nandun, oh. Gano'ng katagal na. Teka lang. Ang tagal na pala nilang nakatira doon. Ilang taon na ba silang ginigipit ng may-ari? Ang sabi daw, ngayong taon lang daw. Baka may mas malalim pa na problema dito. Mabuti pa si Ate Pia ang magbusisi ng kasong idinulog sa ating ng payong kapatid. Tama ka dyan. Kamusta po kayo? Welcome to the show. Okay lang po. Nanondragyan na lang. Oo nga, sige, kwento niyo po sa amin. Ba't kayo nangangailangan ng payong legal? Kasi po Ate Pia, mula po nung lumipat kami ng 2018, 7,000 po yung ano namin. Upa nyo? Opo. Oo. So nag-down po yung asawa ko ng 14,000. Okay. Ngayon po, nung namatay ko ang asawa ko, siyempre medyo po nagipit tayo. Sa isang buwan, ang bayad ko sa kanya 2 times. Parang nahati. Okay, pero binuo mo pa rin. Pero buo pa Okay, rin po, okay. monthly pa rin po. Tapos hindi naman po nagagamit yung down ko, hindi rin po nagagamit yung advance ko. So ngayon po, dumating po itong year 2024, August, nag-usap po kami sa barangay. Ang sabi niya po is 8,500 na po yung upa ko. Hindi, unang-una, ba't kayo napunta sa barangay? Kasi po, ang gusto niya po para daw po legal yung pagtataas niya ng ano. Okay. Matapang po yung lalaki, yung babae, okay lang po kausap. Ngayon po, sabi ko, grabe naman kuya, pwede ka naman magtaas kahit na 1K. Sabi ko, pero yung sabi mo namang 8.5, ang taas naman. Sabi ko, kung mo ba kailangan ko ng bahay at alam mong gipit ako, sabi ko, ginaganya mo na kami. Para namang hinaharas mo na kami, sabi ko. Nag-usap po kami is July 26 sa barangay. Ngayon, pagdating po ng August 12, sabi po ng babae, pag hindi ka nakabayad ng 8,005, babayad ka pa rin, pero 8,500 na babayaran mo. So, di inokaya ko naman po. Tapos ngayon, pagdating po nitong November, sabi na naman po niya sa amin, ang upa na raw po namin is 10,000 na po, simula nung November 1. Sabi ko, para ka naman po yan taxi, ang bilis mo naman magtaas ng metro, sabi ko gano'n sa kanya. Kung di mo kaya, umalis ka na, sabi po sa akin. Sabi niya, alam mo, kailangan din namin yung bahay ko, sabi nung lalaki. Sagot ko naman po sa kanya, okay kuya, sabi ko, para matapos yung problema. Kung kailangan mo yung bahay mo, aalis naman ako balik mo sa akin yung deposit ko tsaka yung upa ko para may pang-down din ako sa lilipatan ko dahil alam mo namang may anak akong nagdadialysis. At ay hindi, may utang ka pa nga sa lockdown sabi niya. Sabi ko, bakit kuya? Sabi ko, 21,000 yung 3 buwan na utang ko sa lockdown. Ikaw ibababa mo yung deposit tsaka advance ko 14,000, di kulang ko na lang sa'yo 7,000. Paano po kako itong resibo? Di pinakita ko po sa kanya itong resibo. Ayaw naman niya po i-honor, katira niya po. Ito po, pirmado po ng asawa niya. Ganito lang po sila mag-resibo, ma'am. Hindi po nila alam na yung mga binibigay namin pera is nakasulat po yung mga pera nung lockdown. 5,500 na lang po ang kulang ko sa lockdown. Nung nag-usap kami nung November dito sa barangay, which na daw po yung lockdown, which na raw po yung advance ko, wala na raw po yung deposit. Kaya hiningan po nila ako ng 5,000. Magkakaiba kayo ng computation kung magkano kulang nyo sa kanila? Opo. Number 1, ayaw mo pa bang umalis? Hindi ko pa po kaya ma'am kasi nag-ipon pa po ako ng pang-down. At ayaw mong magtaas sila ng upa? Opo. Okay, so ang first issue natin is, pwede ba siyang paalisin? Ano ba karapatan mo bilang isang tenant or lessee? 7,000 a month ang kasunduan nyo, no?
maayos naman yung pagbabayad mo, except sabi mo nga, nung lockdown, may 3 months kang hindi nabayaran at ito nga ay isang issue kung bayad na yan o hindi. Pero hinuhulugan mo yon, di ba? Magkano hulog mo doon? 500 po kada bayad. O, ng bahay. 500 kada ano. So, ang sinasabi mo is nakamagkano ka na? Naka 25,000 na po kami. So, sobra-sobra pa. Opo. Pera pa po yung naihulog ko na dahil wala akong listahan ng year 2023 tsaka year 2024. Kung ano yung kasunduan nyo, kung 1 year yon, 2 years, 5 years, yun ang masusunod. So ngayon, di ba, wala kayong Wala kasunduan. Okay, so Attorney Sari, ang sabi sa batas, kung walang kasunduan, ano ang tinuturing na batas na term ng lease nila? So, under the law po, kapag po walang kasunduan, depende po sa agreement nyo kung kailan kayo nagbabayad. So, kung week to week po kayo nagbabayad, week to week, kung buwan-buwan, monthly po ang term ng lease nyo. So, in your case, dahil po buwan-buwan, considered po na month to month yung term ng inyong lease. Ngayon, kung gusto kang paalisin, pwede talaga siyang magpaalis kasi monthly lang kayo. Ano ang requirement ng batas na notice para magpaalis ng isang tenant? Kailangan po merong written demand para makaalis ka. Tapos Okay. kailangan po may reasonable period na not less than 5 days po para makaalis ka. Tapos hindi rin po pwede na i-force ka pong umalis o i-padlock po. So kinakailangan po na pumayag ka po na umalis. Bukod po dun sa batas natin na Civil Code, meron din po tayong tinatawag na Rent Control Act of 2009 Okay. o RA 9653 kung saan po ang layunin po nun ay protektahan ang mga nangungupahan na may mababang kita. Ang sakop po ng batas nito ay yung mga pinauupahan po natin na bahay, dormitoryo, bed space at kung ano-ano pa pong mga residential na pinagtitirahan po natin na nagkakahalagang 10,000 pababa kapag sa NCR po and highly urbanized area and 5,000 pababa kung sa rural naman po o sa mga probinsya. At sa lagay niyo po, Nanay Anita, ito po ay sa Quezon City, kaya pumapasok po kayo sa Rent Control Act dahil 10,000 pababa po yung inyong upa. At ayon po sa batas nito, Ate Pia, depende po ang notice sa grounds ng pagpapaalis po sa kanila doon po sa kanilang inuupahan. For example, yung kay Nanay Anita po, ang kanilang basis sa pagpapaalis po sa kanya ay ang hindi niya daw po pagbabayad ng renta. Sabi po doon sa Rent Control Act, kailangan po 3 months na hindi po nakabayad bago po nila maligal na mapaalis si Nanay Anita doon po sa kanyang inuupahan. Marami kasing umuupa na wala talagang kontrata kung gaano katagal. Kahit simple lang, sulat nyo na lang. Kasi kung talagang, kunyari, taga-probinsya kayo, nandyan lang kayo dahil may binibisita kayo o may negosyo kayo good for 1 month, di sabihin mo na lang, okay lang monthly. Pero pag alam mo nang mahaba, tatagal ka, gumawa na kayo ng kontrata na nakalagay doon na yearly, tapos i-renew para hindi kayo nagugulat. Kasi pag monthly talaga, within 15 days, sapat nga na notisya na paalisin kayo. So kung ang dahilan lang ay hindi pagbabayad, 15 days. So ngayon, hindi siya sang-ayon na hindi siya nagbabayad. Pero, yun nga, nag-akyat siya ng renta starting August 2024. Pero kasi, yung pagtataas niya ng 8.5, bawal kasi yon. Sa parehong batas na binanggit ni Attorney Jackie, bawal na magtaas yung ganung kalaking 7 hanggang 8.5. Tinaas po yata yung renta nila ng 7 to 8.5 ng 2024. Tama po ba? Sa 2024 po, upon research, Ate Pia, ang cap po natin doon ay 4%. Sa 7,000 pong renta ni That's Aling Anita. 280 pesos. Correct. At- Oo. So, labag pa rin So, po. ang dapat na sinisingil sa'yo lang hanggang plus 280 pesos. So, 7,280 pesos, legal yon na pagtaas ng renta. Yes. Hindi yung talon ng 8,500. So, kung nagbayad ka ng sobra sa 7,000, bawal yon. Kung ako tatanungin mo, ilalaban ko para sa'yo na yung 1,500 na sobra, 280 pesos lang ang pwede. So, sa loob ng 1,500, 280 pesos yon. So, ibig sabihin, sa 8.5 na binayaran mo, sa susunod na buwan, covered na yung 280 na pwede niyang i-ano. Kung 8.5 na naman ang binayad mo, good for another 5 months yun. Kaya kailangan natin siguro i-compute. Gamit ang Rent Control Act of 2009, ito po ay nagre-regulate at nagko-control ng pagtaas ng renta. So, yung mga rates po na nakasaad sa Rent Control Act of 2009, nung una pong maipatupad ang batas, nakalagay po doon na ang pwede lang po nilang itaas is 7%. Okay. Not more than 7%. Ngayon po,
kapag po dahil nagkakaroon ng extension yung batas, kasi Ate Pia, hanggang 2013 lang po talaga dapat yung Rent Control Act. Nag-extend ng nag-extend. Ang National Human Settlement Board po ay nag-decide na i-extend yung regulation po nung batas na ito. Kaya nung 2024, kung 2023, kayo pa rin po ang uupa ng 2024, maaari lang po nila itong itaas ng 4%. Pero kung wari po, kayo pa rin ang mag-uupa nito sa 2025, 2.3% na lang po ang pwede nilang itaas sa 2025. At pagdating po ng 2026, kung kayo pa rin po ang umuupa dito, 1% na lamang po ang pwede nilang itaas. Dahil Ate Pia, nakalagay po sa batas na ito na 2026 po ang last year ng implementation of the Rent Control Act kung hindi po nila i-extend muli. So, I think ang kailangan natin gawin ay bumalik tayo sa computation. Klaro kung hanggang saan pwede magtaas. So, ang tanong ngayon is, ano siningil sa'yo, ano binayaran mo? Talaga bang sobra-sobra pa binayaran mo o kulang? Now, paano natin malalaman yun, Sari? It's based on the evidence that she has, di ba? So maybe, Sari, you can elaborate a little bit? So according po sa ating batas, Ate Pia, meron tayong konsepto na tinatawag na kung sino yung nagsasabi or nag-accuse ng kanyang karapatan, siya yung may burden of proof o dapat Kung gusto mo magpatunay ipaglaban yung nito. karapatan mo, Yes. ikaw ang kailangan magpatunay nun. Yes, Okay. opo. So, sa case po ni Nanay Anita, mabuti po na meron siyang logbook, meron po siyang mga patunay. So, under our law naman po, pwede naman po yung itong mga written evidence na ito, pwede naman po itong gamitin na patunay. Pwede rin po yung mga text message, mas naging liberal na po yung ating rules on evidence. So, maganda po na meron po siyang mga patunay. Gusto ko lang din po idagdag na yung pong inyong concern na hindi siya nag-i-issue ng resibo, under naman po sa ating National Internal Revenue Code, kinakailangan po na mag-issue ng resibo yung ating mga lessors. So para rin po sa kaalaman ng mga nanonood, mandatory po na may resibo tayo. So kung buwan-buwan yung payment ninyo, kailangan mag-issue sila ng receipt na natanggap nila yung payment na iyon. Kapag po hindi sila nag-issue ng receipt, may kaparasahan pong pinapataw yung ating batas. So nasa 1,000 to 50,000 po yung penalty. Tapos meron din pong imprisonment na 2 years to 4 years po. Katulad ng sabi ni Attorney Sari, kailangan may proof ka. Suggestion ko, logbook. Kunyari, ilagay mo na doon, di ba, January, February, hanggang December. Tapos paglagay ng amount, pirma. Nung buhay po yung asawa ko, Ate Pia, napapagawa namin siya, napapalista namin siya buwan-buwan. Pero nung namatay na po si Mr., kung hindi po yung kapatid ko magsabi, Kuya, pirmahan mo to, hindi po to magagawa. Eh di wag niyo muna iabot sa susunod hanggat hindi nagkakapirmahan. Siyempre, sana maayos to sa barangay level para hindi na magkasuhan. Mapakita mo na ito, tinan mo, sobra-sobra na nga binayaran ko, lalo na dun sa kung nagbayad man kayo ng 8,500, di sumobra na kayo kasi 7,000 plus lang naman yung kailangan bayaran doon. So, kung naka-isang taong ka ng 8,500, Mahigit na ang po. laking dagdag noon sa sobrang nabayaran mo, ha? So tingin ko naman malaki ang laban mo, pero kailangan lang natin isulat ng maayos. At aalalayan ka naman ng team namin. Sige po, sana ho nakatulong po kami sa inyo. Maraming salamat po. Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda team si Aling Anita sa barangay para tignan ang kasunduang kanyang pinirmahan. Ayon sa kasulatan, pumayag naman si Aling Anita sa pagtataas ng renta. Napag-alaman natin na dahil sa ilang buwan nang hindi nakakabayad ng renta si Aling Anita, nakipagkasundo siya na lilipat na lang. Pero nang malaman niyang ipapaupa ito sa iba, nakiusap si Aling Anita na sa kanya na lang muli ipaupa ang bahay kahit mas mataas na ang singil. Ang problema, tulad ng dati, ay hirap pa rin si Aling Anita sa pagbabayad. Sinubukan din nating kunin din ang panig ng landlord, ngunit minabuti niyang hindi makipagharap. Dahil dito, sinabi ni Kapitana na siya na lang ang kakausap sa kanya. So ano po ang magiging resolution nito dito? So, yun na nga po, kausapin ko yung may-ari ng bahay para matulungan din si Ate May since nangako naman si Ate May na within 3 months aalis na sila. Tutulungan naman ng ating programa si Aling Anita na makahanap ng lilipatan na kasya sa kinikita ng kanilang pamilya. Kasalanan ko rin po kasi pirma ako ng pirma, unang-una. Pangalawa, naliwanagan ko na rin po dahil pinaliwanag sa akin ni Kapitana yung gustong mangyari ng may-ari at tutulungan naman niya ako makiusap sa may-ari.
sa bahay. Naibalik ako sa 8,005 monthly. Lilipat na lang po kami pagdating ng March para po sa kapanatagan ng pag-iisip ng lahat. Maraming salamat po. Ate Pia, Kuya Peter, maraming salamat. Maraming salamat po, Kuya Alan, Tito Boy, Ate Pia, sa ganitong klaseng programa. Mas natutulungan niyo po kami na magkaroon ng technical know-how pagdating sa mga ganitong batas.